Oo, sa aklat ni Joel, may ilang talata na itinuturing ng mga Kristiyano na propesiya na nauugnay kay Jesus sa pagbubuhos ng banal na espiritu at sa araw ng Panginoon. Una, Joel 2:28 hanggang 29, pagbubuhos ng banal na espiritu. At mangyayari pagkatapos nito, na aking ibubuhos ang aking espiritu sa lahat ng laman. Katuparan sa bagong tipan. Ginamit ni Pedro ang propesiya ni Joel upang ipaliwanag ang nangyari noong Pentecostes, pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Gawa 2:28-29, Gawa 2:6-18. Si Jesus ang nagpadala ng banal na espiritu sa kanyang mga alagad. Pangalawa, Joel 2:33-31, mga tanda bago ang araw ng Panginoon. At ako'y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay dugo. Kaugnayan kay Jesus. Ang mga ganitong tanda ay binanggit din sa bagong tipan kaugnay ng araw ng Panginoon, at sa mga pangyayari bago ang kanyang pagbabalik. Joel 2:30-31, Gawa 2:19-20. Ihambing din, Mateo 2:49. Pahayag 6:12 ng gabi. Pangatlo, Joel 2:32, pagtawag sa pangalan ng Panginoon. At mangyayari na ang sinomang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Katuparan sa bagong tipan. Ginamit ito ni Pablo upang ituro ang kaligtasan kay Jesus. Joel 2:32, Roma 10:13. Sa konteksto ng Roma 10, ang pagtawag sa Panginoon ay nauugnay sa pananampalataya kay Jesus bilang Panginoon, Roma 10:9-12. Ikaapat, Joel 3:14-16, Araw ng Panginoon at Paghatol. Mga karamihan sa libis ng pagpapasiya, sapagkat malapit na ang kaarawan ng Panginoon. Ipinapakita nito ang huling paghahatol at kapangyarihan ng Diyos sa bagong tipan. Ang huling paghuhukom ay malinaw na nauugnay sa pagbabalik ni Kristo. Joel 3:14-16. Ihambing, Mateo 25:31-32. Pahayag 9:11 hanggang 2:21 ng gabi. Buod. Joel. Tema. Bagong tipan. Joel 2:28-29. Pagbubuhos ng Espiritu. Gawa 2:6-18. Joel 2:30-31. Mga tanda sa langit. Gawa 2:19-20. Mateo 24:29. Joel 2:32. Kaligtasan sa pagtawag sa Panginoon. Roma 10:13. Joel 3:14-16. Araw ng Panginoon at Paghatol. Mateo 25:31-32. Pahayag 11. Pinakamalinaw na direktang koneksyon kay Jesus. Joel 2:28 hanggang 32. Dahil mismo si Pedro sa Gawa 2, ang nagbanggit ng propesiya ni Joel at iniugnay ito sa mga pangyayaring naganap pagkatapos ng kamatayan, pagkabuhay na mag-uli at pag-akyat ni Jesus.